number 2? Who's your advisor? Si Sir Joshua po. Si Sir Sir Joshua. Mr. Joshua Martha Gomez, Brown, syempre. the head of the tabulation. So are you ready? Okay, so here's your question. If you were given a chance to speak to the Department of Education, what would you suggest to improve quality in education? Or in Filipino, kung mabibigyan ka ng pagkakataong makipag-usap sa Departamento ng Edukasyon, ano ang i-rekomenda mo upang mapaunlad ang pagkapantay-pantay sa edukasyon? Ang may re-recommendo ko po upang mapaunlad ang pagkapantay-pantay sa edukasyon. Tulad nga po ang sabi ni Nelson Mandela, education is the most powerful tool that can change the world. Yun, thank you. Thank you so much, male candidate number 2. And please welcome male candidate number 12. Ladies and gentlemen, di pumunta na agad siya dito. So, how are you, candidate number 12 right now? Ayos lang po. Ayos lang. Ang tipid ng sagot nila, baka mahabang-mahaba yung sagot dito for sure. So, And ang iyong advisor I see, Mr. Alan Liva po, ang pinaka-pogi. Mr. Mr. Alan Liba, ang pinaka-pogi. kaya naman pick your question. Alright, are you ready? Okay, here we go. How can students contribute to nation building and progress even while still in school? In Filipino, paano makakatulong ang mga estudyante sa pagpapaunlad at pagpapatatag ng bansa kahit nasa paaralan pa lamang? Makakatulong ang mga estudyante sa pagpapaunlad at pagpapatatag ng bansa kahit nasa paaralan lamang sila. Sa pamamagitan na makakatulong ang mga estudyante sa pagpapaunlad at pagpapatatag ng bansa sa pamamagitan ng kanilang pagkakaisa. Nila po. Thank you so much, male candidate number 12, sa pamamagitan ng pagkakaisa. Kaya naman, it's your turn, male candidate number 7. Ah, ready na siya. Oo. Kamusta ka, male candidate number 7? I'm okay. I'm good. I'm okay, I'm good. Well, that's good to hear. You're very confident, you know? You're very confident. I'm confident because I'm matapang. Yes, but not just your question. Di po yun yung question niya, okay? So who's your advisor, by the way? Ang aking advisor, Gia Manalili, shoutout sa'yo! Okay, Mr. Rain and Manalili, shout out daw po sa'yo. So are you ready? I'm ready. So mag-shake hands ka muna. Mag-shake ka muna ng hands or ng wrist. Or hinga ka muna ng malalim. Okay, so this is your question. How can young people ensure they share only truthful and helpful information online? Or in Filipino, paano masisiguro ng mga kabataan na ang kanilang ibinabahagi online ay pawang makatotohanan at kapaki-pakinabang na impormasyon lamang? Paano nga ba masisiguro ng kabataan ang mga online o makatotohanan ay ulit? Paano nga masisiguro ng mga kabataan ang mga impormasyon lamang na galing sa online? Ganito yon. Masisiguro ng kabataan kung pawang katotohanan o kapakipakinabang ang isang impormasyon na binibigay ng online kung ito ay ating babasahin at aaralin mabuti sapagkat ang sa online ay marami ng artificial intelligence na kumalat sa ating mga gadget at iba pa. Kaya bilang isang estudyante o kabataan, aking sinisiguro na ang mga impormasyon kung totoo o hindi. Yun lamang po at maraming salamat po. There you have it, candidate number 7. I love the confidence. Yes.
Mabuti. Mabuti po. Kamusta ang pakiramdam na ikaw ay nakapasok sa top 5? Wala pa akong masabi kasi hindi ko naman inaasahan. Hindi niya inaasahan. Napaka-humble naman. But expect the unexpected. Oo, So, diba? Kaya naman, are you ready? Alright, here we go. What qualities make a true campus leader in today's generation? In Filipino, ano-ano ang mga katangian ng isang tunay na leader sa paaralan sa henerasyon ngayon? Unang-una po sa lahat, hindi po porket leader ka ay ikaw lang po lahat masusunod. Mahalaga rin po na pakinggan mo lahat ng boses ng iyong mga tagapasunod dahil ang good leader po ay sumusuporta lang po sa mga... Ang good leader po ay hindi lang nagbabase sa kanyang plano, kundi marunong din po siya makinig sa mga sinasabi ng mga tagapasunod sa kanya. Yun lang po, salamat. Wow! There you have it. Thank you so much. Candidate number 5. Now it's your turn. Male candidate number 8. The last but not the least. So how are you, candidate number 8? Okay lang po, masaya. Kinakabahan na masaya. Okay. So who's your advisor? Walang iba kundi ang nasa ating harapan ngayon, Sir John Lex Berbaltao. I know he's very proud of you. That's why. So pick the last question on the ball. And are you ready? So yan ka muna ng malalim. So relax. So here's your question. As a student, how can you help ensure that your classmates and teachers are always ready during emergencies? Or in Filipino, bilang estudyante, paano ka makakatulong upang makasiguro na handa palagi ang iyong mga kaklase at guro sa oras ng mga emergency? Bilang isang estudyante na officer sa aming classroom, makakatulong ako na maging handa sa mga emergency sa pamamagitan ng pagbigay ng mga first aid kit, paghahanda ng mga gamit na makakatulong sa mga biglaang sakuna na mangyayari sa ating paaralan. Katulad ng may mapipilayan, may masugatan, at higit sa lahat, kailangan natin bigyan ng kalagahan ang ating bawat estudyante sa pagbibigay ng mga first aid emergency kit sa ating mga estudyante. Yan lamang po. Maraming salamat. There you have it, ladies and gentlemen. Thank you so much. Male candidate number 8. Thank you very much, male candidates. You may now go back. To the backstage. And So last mag-welcome mic muna kayo dyan. Yes.